Nagdusa ang mga Israelita. Sa loob ng maraming taon, nabuhay sila sa ilalim ng pamamahala ng mga Midianita. Ninakaw ang kanilang mga pananim, winasak ang kanilang mga tahanan, at takot ang naghari sa kanilang mga puso. Sila'y sumigaw sa Diyos, Panginoon, iligtas mo kami. Tila nawala na ng pag-asa, ngunit dininig ng Diyos ang kanilang mga panalangin. May plano siya. Si Gideon, isang binata, ay nagtago sa isang pisaan ng ubas, palihim na naggigiik ng trigo, takot sa mga Midianita. Pakiramdam niya ay maliit at walang halaga. Bakit ako, Panginoon? Naisip niya. Wala akong kwenta. Pagdududa ang bumalot sa kanyang isipan habang nahihirapan siyang maniwala na maari siyang maging bahagi ng plano ng Diyos. Isang anghel ang nagpakita kay Gideon. Makapangyarihang mandirigma, sabi ng anghel, ang Panginoon ay suma sa iyo. Natigilan si Gideon. Ako, mandirigma? Tanong niya. Pakiramdam niya ay malayo siya sa pagiging makapangyarihan. Ngunit ang mga salita ng anghel ay nagsindi ng isang bagay sa loob niya, isang kislap ng pag-asa. Maari kayang totoo ito. Kailangan ni Gideon ng patunay. Humingi siya ng tanda at sumagot ang Diyos. Una, basa ng hamog ang balahibo ng tupa, ngunit tuyo ang lupa. Pagkatapos, basa ang lupa, ngunit tuyo ang balahibo ng tupa. Lumago ang pananampalataya ni Gideon. Totoo ang Diyos. Ang Diyos ay kasama niya. Pinili siya ng Diyos. Nagtipon si Gideon ng isang hukbo, ngunit may ibang plano ang Diyos. Sinabi niya kay Gideon, napakalaki ng iyong hukbo. Hindi ko ibabahagi ang aking kaluwalhatian. Nais ng Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan, hindi ang lakas ng tao. Nais niyang umasa si Gideon sa kanya ng lubusan. Seksyon 6 ang 300. Inutusan ng Diyos si Gideon na bawasan ang kanyang hukbo. Gumamit siya ng isang simpleng pagsubok. Ang mga uminom ng tubig na parang aso, sabik at alerto ang napili. 300 na lang ang natira. Kumalabog ang puso ni Gideon. 300 lalaki laban sa isang napakalaking hukbo. Tila imposible ito. Seksyon 7, isang simponya ng kaguluhan. Natutulog ang mga Midianita. Pinalibutan ni Gideon at ng kanyang mga tauhan ang kanilang kampo. Bawat isa ay may hawak na trompeta, isang banga, at isang sulo sa loob ng banga. Sa hudyat ni Gideon, binasag nila ang kanilang mga banga at inilabas ang liwanag. Hinipan nila ang kanilang mga trompeta at sumigaw, isang espada para sa Panginoon at para kay Gideon. Nagkagulo ang mga Midianita. Ang bigla ang liwanag, ang tunog, ang kaguluhan. Nagaway sila. Seksyon 8, tagumpay sa kahinaan. Ang mga Midianita, nalito at natakot, ay tumakas sa gabi. Ang maliit na hukbo ni Gideon ay nagwagi ng isang malaking tagumpay. Hindi dahil sa kanilang lakas, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang kahinaan ni Gideon upang makamit ang imposible. Ipinakita niya na ang pananampalataya ay maaring malampasan ang anumang balakid. Seksyon 9, isang pamana ng pananampalataya. Ang kwento ni Gideon ay umalingaw-ngaw sa paglipas ng panahon. Isang testamento ng pananampalataya at katapangan. Kapag pakiramdam natin ay maliit tayo, naalala natin si Gideon. Magagamit ng Diyos ang sinuman upang gumawa ng mga pambihirang bagay. Kailangan lang natin magtiwala sa kanyang plano, kahit na tila imposible. Dahil sa Diyos, ang lahat ng bagay ay posible.